Today is the day na siseryosohin na natin ang pag-aayos. Nandito nga pala tayo sa Home Depot. Sa wakas, masiseryoso na natin ang pag-ayos ng closet doon sa bedroom nila mommy. Medyo matagal-tagal na nating natenga yun eh. Kuha tayo ng part. We're gonna buy some wood. It's currently Monday and pupunta nga tayo sa lumber area to buy yung materials natin. Inatid natin si Clark kanina. Hindi na nga tayo nag-vlog dahil nagmamadali na rin tayo para makadiretso kagad dito sa Home Depot kasi nga mamaya magpapalit kami ulit ng sasakyan ni Joyce kasi sabi niya kailangan niya daw yung Venza para sa work dahil maglo-load daw siya ng mga gamit para sa event na i-host nila mamaya. So kaya first thing in the morning, yun ang una-una natin gagawin, which is bumili ng materials. Ay tayo ng aisle. Nasa baseboard area tayo. Dapat nandun tayo sa wood. Tingin tayo ng birch na 1x4. Here. Isang 2x4x8. And then, hanap tayo ng 1x2. Ito yung kahoy na kailangan natin. Ngayon yung hardware naman, sana lang tama yung iniisip ko or mag-work yung parang design na naiisip ko doon sa cabinet. Instead of having multiple 2x4s, isang 2x4 at saka puro 1x4 yung kinuha natin. Isang by 6 feet, 8 feet, and then isang 2x4 na 8 feet. Pauwi na tayo. And ito nga, no, nilatag ko na yung mga kahoy natin na naaayon doon sa design or structure na gagawin natin. Quick change of plans lang kasi initially iniisip ko lagyan din ng 2x4 sa kabila. However, pakita ko sa inyo para makita nyo. Ayan, bale, natanggal ko na yung trim. So iniisip ko dapat isa dito and one more here. Pero iniisip ko yung existing design niya, ito lang naman yung parang may design. So, why not follow ko na lang yung ganong klaseng arrangement. Ito na lang nalagyan natin plus ito. And then we put the door. Lagyan ko na lang ng anchor somewhere here. Para nang sa ganon malagay yung door. So, yun yung so far na naisip natin. At uumpisahan na natin siyang tanggalin. I'll cut them, size them, and then lahat ng mga extra na materials natin na hindi natin gagamitin, babalik natin siya sa Home Depot prior to doon sa pagkuha natin ng picnic chairs. Alam mo naman, picnic season na, no? Dahil madami na tayo dito sa bahay, hindi na pwede yung 4 lang kasi 4 lang talaga yung picnic chairs natin. So kukuha pa tayo ng 2 pa para sa gano'n kompleto na yung buong pamilya, no? Meron tayong picnic chairs allocated for each one. And then ready na tayo mag-picnic. Nakaligo na nga tayo. Naayos na natin yung framing niya, kumbaga. Tapakita ko sa inyo. Yan. Nakabit na natin yung framing. Ngayon, sukat na lang para sa door at saka yung mga hardware. Yun na lang ang kulang para ma-finalize na natin to. And of course, pipinturahan natin yung door. Yun, no? May pakare-kare si Tita June. Samang bagoong. Ang nagluto ng lunch. Salamat sa pagluto ng lunch. So, may lunch tayo, kare-kare. Ayan, kain na muna tayo. Dito tayo ulit sa ating unit. Kasi may mail pa na dumarating using our old address. So we are here to collect them. Okay.
4 na meal. At least nakuha na natin. And ngayon nga, pupunta naman tayo sa Save On. Sorry, Save On talaga no? Bibili tayo ng dog food. No? Yung isip ko talagang parang, ay, after ko bumili na ng dog food, pumunta ba akong grocery? Kaya biglang nabanggit natin yung Save On. Anyway, sige, samahan nyo na lang ako. Nakakamiss din dumaan dito sa area na to, no? Kasi kahit na sabihin mong high traffic itong Garden City, ito yung area dito yung Garden City. Mapapansin mo yung bilis ng mga sasakyan hindi sing bibilis nung nandoon sa Blandel. Sobrang di hamak na mas mabibilis yung mga sasakyan na dumadaan doon sa Blandel. Hindi ko alam kung alam mo yung parang ano ba, nagiging feeling racer ba ang peg? Ganun ba ang pakiramdam pag napunta ka na sa Blandel? Hindi ko maintindihan As compared dito sa sa Garden City, high traffic din siya pero not as fast yung takbo ng mga sasakyan kung i-compare mo. Kaya nandito na tayo. Same foods ka talaga muna yung nakikita natin no? Kaya daan muna tayo doon sa bago tayo mag pet foods and more, samahan nyo ako, punta tayo doon sa dollar store kasi nga naghahanap tayo ng plastic container na kung saan natin ipapatong yung ating air conditioning unit. Saan na ba siya? Ito, Dollar Town. Kahit pa paano mami mismo din pala no, kasi natatandaan ko dito parati kami dyan pumupunta sa Subway. Pagka halimbawa ay nagugutom, Subway o kaya Church's Chicken, yan ang pinupuntahan natin dito. At saka ito, itong Save On na parati natin talagang pinupuntahan para kainan. Sarap naman, maaraw. Bali dito tayo pupunta sa Dollar Town. Sana merong plastic container. Patungan ko siya ng AC Tingnan natin. So mas mainam kayang bumili tayo sa Walmart kasi parang hindi niya kakayanin yung bigat. Baka doon na lang kasi $11.97 yung medyo malaki Mas matigas siguro dito. $10.50 na kasi ito Doon na lang. Okay, dito naman tayo sa Pet Foods and More. Wala na kasing pagkain si Switch. Tingin tayo kano kaya lahat pala. Turkey salmon na lang $72.99 adult. Okay, after natin bumili ng dog food, nandito naman tayo sa Walmart para mabili na natin yung plastic container natin. Nandito na tayo sa loob. Bag of Reese. Ayun na naman ang ating temptation. Nandito na naman. Diretso na lang tayo sa taas. Grabe, ang daming bars. Parang bollard yan para sa mga, alam niyo yung sa sasakyan, di ba sa airport sa Pilipinas merong ganyan, umuuga-uga. Dito parang overkill. Ang tangkad. Halos hanggang dibdib ko na Ito, papakita ko sa inyo Hindi ba siya overkill? Tignan nyo Ang taas. Kakaiba. Okay. Plastic containers. Ayan. Ito. Ayun tignan nyo to. $9.79 lang. $10. Mas malaki. Diba? Ako mas sulit. For that size, this is big. 19 liters. Ano kaya mainam? Mainam na kunin. Ayan natin.
Not bad. For $10. Set aside natin. Pero magtingin pa tayo. And I guess yung takip. Might be compact. Are they the same? So ito mas matangkad. Magkano ba to? 5.7 clear is 3.75. Baka yung base lang yun. 20 quart, 90 liters. Mas matangkad. Tsaka mas malapad. This might be a better option than this. Kasi para hindi ka parating, alam mo yun, drain ng tubig dun sa aircon. Kasi mabilis siya eh. Parang in an hour, parang ganyang kataas yung tubig on that, ano ba? Ganitong container ba to? Siguro mas maliit. Smaller container. Itong ganyang container, in 1 hour, napupuno ng tubig up to here. Oh. Medyo malakas siya. Magkaroon ng condensation. Pag ganun kasi medyo malakas yung compressor ng AC at saka yung humidity sa loob ng bahay medyo mataas. Kaya I think ito na lang ang kunin natin. This is $9.97. Hindi pa masyadong mataas. Biglang nagdalawang isip eh. Yung safety kasi. How I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.